Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, ang message natin today is called Faith is a Choice. Ayan. Alam niyo po, every day we make choices. Naparami natin mga choices na ginagawa. Sabi ko sa inyo kanina na siyempre ang ating purpose talaga natin is we make Jesus known. Known una-una sa atin at siyempre para ma-share natin ang Panginoon to other people. Taas nga ang kamay po ng mga taong nagmamahal sa Panginoon. Amen. Praise God. So, church, today, we'll talk about faith. Sabi ko nga po sa inyo kanina, sino sa inyo naman dito yung nakakilala kay Habakuk? Konti. Puro kasi si Jungkook ata ang kilala nyo eh. Amen. So si Habakuk po ay makikita natin in the Old Testament book of the Bible. Again, dapat mas kilala natin si Habakuk kaysa kay Jungkook. Pakisabi nga sa katabi mo, mas kilala ko si Habakuk kaysa kay Jungkook. Ayan. Kasi si Habakuk, kilala niya ang Panginoon. And like many of us na nandito po today, kagaya rin ni Habakuk, napakarami niyang mga questions for God. And kapatid, if you have hard questions for God, it is an opportunity to exercise your faith. Ayan. So part 2 ito ng message last week. So samahan niyo po ako, please open your Bible para po sa ating sermon text ngayong umaga in book of Habakuk, chapter 1, verse 12 and 13. Okay. Yung iba, first time niya narinig si Habakuk. Di ba? Saan ko nga ba nabasa si Habakuk? Di ba? Ayan. So, samahan niyo po ako. Ulitin ko po. Gusto kong gamitin si Habakuk this morning because Habakuk knew God. Kilala niya ang Panginoon. But, kahit kakilala niya ang Panginoon, like many of us this morning, marami din siya mga katanungan. Yan. So ngayong umaga, sasagutin natin, I pray na masagot natin yung mga questions ninyo. Marahil siguro papunta kayo sa church, kahapon, nakalipas na week, o yesteryears, ang dami yung mga questions na hindi nyo mahanapan ng sagot. Pero alam nyo ba na if you have hard questions, merong sagot ang Bible? Amen? So samahan nyo po ako. Verse 12, Habakuk chapter 1. Sabi po dito ni Habakuk, Lord, are you not from everlasting? My God, my Holy One, you will never die. You, Lord, have appointed them to ordain them to punish. Or you execute judgment. You, my rock, have ordained them to punish. Verse 13, your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? Tingnan natin nga sa Tagalog. Dito kasi makikita ninyo kung paano yung pagkakilala ni Habakuk sa Panginoon. In verse 12, sabi po dito ni Habakuk, O Panginoon, kayo ay Diyos mula pa noon. Kayo ang aking Diyos, ang banal na Diyos na walang kamatayan. O Panginoon, ang bato ng kanlungan, pinili nyo ang mga taga-Babylonia para magparusa sa amin. Dahil banal kayo, hindi nyo matitiis na tingnan ang kasamaan at kaguluhan. Pero bakit nyo hinahayaan ang mga traidor na taga-Babylonia gawin ito sa amin? Bakit nyo hinahayaang pagmalupitan ang mga taong hindi gaanong masama kung iahambing sa kanila? Alam nyo, nung binabasa ko to, sabi ko, minsan ganito tayo no? Parang instead of seeing ourselves before God, minsan nakikita natin yung ibang tao. Bakit kaya yung ibang tao mas pinagpapala? Bakit kaya sila mas maayos ang kanilang kabuhayan? Ako anak ng Diyos. O yung iba nga sabi, mas makasalanan pa sa akin yun. Diba? Minsan ganun tayo, diba? Nitingnan natin. So ganun yung nakita ni Habakuk dito. Bakit kailangang gamitin ng Diyos? Bakit niya kailangang i-allow ang bayan ng Babylonia para kami ay parusahan? Mas masama sa amin ang bayan na yun. Okay. In Habakuk chapter 2 verse 4, sabi po dito, Behold, the proud, his soul
is not upright in him, but the just shall live by his faith. Tagalog version, sinamahan ko po ng Tagalog para mas maunawaan ng marami sa atin. Sabi po dito, ito ang isulat mo, tingnan mo ang mga taong mapagmataas. Hindi matuwid ang kanilang pamumuhay, pero ang taong matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pananampalataya. The just shall live by faith. Si Habakkuk po was bothered by something that troubles all of us. Hindi niya ma-reconcile yung view niya about God, yung pagkakilala niya sa Panginoon with the injustice na nakikita niya sa paligid niya. So, marami siyang mga katanungan kagaya natin. So, church, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magtanong kay Lord, ano ang itatanong mo? Kunyari, eto ng Lord, kaharap mo. Sabi sa'yo ng Lord, okay, sige, binibigyan kita ng chance para magtanong. Anong itatanong mo sa akin? So we all have tough questions and God's Word has the answer. At hindi po kayo nag-iisa. People everywhere want answers on how to find peace, purpose, and hope in today's fast-paced, chaotic culture. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Lahat po tayo dumadating doon sa point, sa pagkakataon, na meron din tayo mga katanungan sa Panginoon. Ngunit sabi ko nga po sa inyo, when we have questions, the Bible has answers. Okay, kung meron kang katanungan, kayang sagutin yan ng Bible, ng Word of God. In Matthew chapter 4, verse 4 says, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Okay, so, sabi ni Apostle Paul, in book of Romans, chapter 15, verse 4, everything that was written, sabi natin kanina, kung meron kang tough question, meron kang hard question, kayang sagutin ng Biblia yan. Okay, nakasulat yan. May kasagutan ang salita ng Diyos. Sabi naman ni Paul, everything that was written in the past was written to teach us. Okay, makikita ninyo yung purpose ng word sa life natin. Nakasulat ito, yung binabasa natin, even yung mga stories in the Bible, isa sa mga purpose nito is to teach us so that through endurance, and hindi lang tayo to teach, but to encourage, okay, of the scripture which might have hope. Okay, so ito yung hope for living. Nagkakaroon tayo ng pag-asa kahit nga meron tayong mga top questions, meron sagot ang Bible at nabibigyan tayo ng hope. Okay, so when we have difficult questions, the Bible has answers. Okay, so in the Bible again, God gave us examples from people's lives for two reasons. Ano yon? Sabi natin kanina, kaya isinulat ito, number 1, to teach us. Di ba? Meron tayong reference para turuan tayo, maging example ito. Church, it's always wise to learn from our own experiences. But it is even wiser to learn from the experiences of others. Meron nga tayong kasabihan, di ba? Sabi nila, learn from your mistakes. Do you agree? Di ba? Learn from your mistakes. Pero it's more wiser to learn from others' mistakes. Kasi life is short. Hindi mo naman matututunan lahat para magkamali ka at matutunan ng mga bagay-bagay. Diba? But if you want to learn fast, tingnan mo yung experiences and mistakes ng iba. Tama po ba? In order for us to learn, siguro yung mga older than us, pwede nilang sabihin yun, yes, pastor, kasi life is short, hindi naman natin matututunan lahat in this life, pero we can learn fast by looking at the experiences and mistakes of others. Tama po. So, number 1, to teach us. Number 2 is, God gave us stories to encourage us. Ma-encourage tayo, mabigyan tayo ng hope. Kaya nga sabi ko nga po, it's my prayer na ito pong message, itong sermon natin today will produce these two results sa buhay natin.
na matutunan natin yung principle for successful living. Okay, so when we have difficult questions, again, the Bible has answers. Maaring, sabi ko nga po, pwede nyo akong lapitan, tanungin nyo ako, pero hindi ko maipapangako sa inyo na masasagot ko lahat. Pero naniniwala ako, ang Panginoon, ang kanyang salita, merong sagot para sa ating mga katanungan. So tingnan po natin mabuti the ways in which we face difficult questions at saka yung mga challenges sa araw-araw nating pamumuhay. Okay, para mabigyan tayo ng pag-asa, okay, sa mga countless challenges that provides us with realistic solutions that we can start putting into practice today. It's very important, mga kapatid. Hindi lang, kaya kita nyo, lagi nyong naririnig, paulit-ulit na prayer ko, hindi lang natin ito ma-learn, hindi lang natin ito matutunan. Diba? Kailangan mag-rema yan, mag-sink in sa heart natin yan, at tulungan tayo na banal na spirito na ito ay mai-apply natin. Sayang po, Sunday in, Sunday out, pabalik-balik tayo sa church, nagbabasa tayo ng Bible, pero hindi natin siya nai-apply. Church, I'm not into perfection. Hindi porke nagbabasa tayo ng Biblia, hindi porke nandito tayo every Sunday, I'm into perfection. Hindi ko po sinasabi yun. Hindi ko sinasabi na perfect ko. Hindi. Hindi po. Pero, syempre, sa tulong ng banal na spirito, we strive hard. Na may practice natin. Di ba? Maging doer tayo ng word. Hindi ko sinasabi na mape-perfect natin. We cannot perfect this life. Kasi ang perfection nandun sa langit. Amen po ba? Pero wag natin gawing excuse. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, kailangan talaga, tulungan natin yung sarili natin sa tulong ng Panginoon, siyempre, na ma-practice natin on a daily basis yung ating pong mga natututunan. So, tingnan natin inside yung buhay ng mga biblical characters. And now, it's Habakkuk. Okay. So, hindi si Jungkook, si Habakkuk. Although, yung kasagutan ng Panginoon sa buhay natin, especially sa mga difficult question, is anchored in timeless stories. Di ba? Marami mga narrative ang Bible eh. Ang dami. Sabi ko nga, pagka binabasa mo ang Bible, especially yung mga Bible stories, pag binabasa mo si David and Goliath, akala mo nandun ka, di ba? Tama ba? Na-experience ba yon? Yung nakikipaglaban si David tsaka kay Goliath, pakiramdam mo nandun ka, gusto mong dagdagan yung bato na daladalan David, di ba? Pag yung pinapako si Jesus, gusto mong tadyakan yung mga pumapako. Diba? Parang nandun ka eh, talagang parang nagsisink in siya dun sa heart mo. Okay, so, kaya nga po, sabi ko, gusto ko ngayong umaga, i-pattern natin yung mga nakasulat na yon, mga examples na yon, mga stories na yon sa buhay natin today. Kasi church, maniwala po kayo sa akin, even the seasoned, the most spiritual person, marami din siyang mga katanungan. Ako, ang dami ko ring tanong kay Lord. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba marami ka rin tanong kay Lord? Marami din. Sabi ko nga sa iyo kanina, kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano ba itatanong mo kay Lord? Diba? Mamaya, tingnan natin, may mga questions si Habakkuk na may kasagutan ng Lord. Okay. Tayo, sabi ko nga po sa inyo, even mga spiritual people, spiritual leaders, seasoned Christians, dami niya tanong. Isa sa mga tanong niya, paano kaya ako magiging more resilient sa mga problema? Diba? Kasi ang problema, part of life. Paano ako magiging resilient? Paano ko i-handle ang mga discouragement? How can I fight my loneliness? Kasi sino ba sa atin dito hindi minsan nalungkot? Di ba? How can I lead a more peaceful life? Sino ba na ayaw ng peaceful life? Di ba? Do I still have hope in living? How can I respond better in crisis? And is change possible for me? Di ba yun yung mga some questions natin na hindi natin mahanapan ng sagot. Pero church, I want to share with you the concrete, practical insights in God's answer to life's difficult questions. Okay, na magbibigay isa sa atin ito ng tool to build up our resilience. Importante po yon. Sabi nila, ang mga Pilipino daw, one of the most resilient people in the world. Talagang meron ng Yolanda nakangiti pa. Nakita nyo, di ba? Nakita nyo, nagbabarilan na sa street, mga usi pa. Di ba? Nagtatawanan pa.
Lumilindol na, nagtatawanan pa, nasusunugan na, nakangiti pa. Perhaps it's true na talagang one of the resilient people in the world, ang mga Pilipinos. Pero alam mo ba na mas magiging resilient tayo pag alam mo na nandyan si Lord? So, this message will give us or will build us more resilience and it will strengthen us, yung ating relationship sa Panginoon. And finally, ito yung gusto natin. Yung magkaroon tayo ng, ma-enjoy natin yung life. Alam mo, church, I know. Sabi ko nga, it's more easier to say than done. Diba? Pero lahat tayo, nag-hope tayo ng ma-enjoy natin yung life, hindi siya ma-endure. Kasi mahirap yung enduring. Diba? Though may endurance sa pinangakong Lord sa atin, pero sabi ko nga, ang result nitong endurance natin is ma-enjoy natin yung life. Kahit nga hindi ganun yung inaasahan natin, pero still we can enjoy life. Kaya nga sabi nila, ang mga Kristiyano, kahit ang laki ng problema niyan, nakukuha pa rin niyang ngumiti. Amen po ba? Amen ba yon? Totoo ba sinasabi ko? Kasi, alam mo, I've heard so many testimonies. Talagang sabi nila, buti na lang may Diyos. Amen. Pwede po ba ako mag-request? Sabihin mo na lang sa katabi mo, mabuti sa akin ng Diyos. Mabuti sa akin ng Diyos. Amen. God is good all the time. Amen. And all the time, God is good. If we say God is good all the time, He's good every time. He's not monster tomorrow. Amen. He's good. He's good all the time. Okay? So sabi ko, hindi lamang po to enjoy a life full of lasting purpose. Yun ang maganda eh. Yung nabubuhay ka, na alam mo yung purpose mo. Alam mo na meron kang peace and significance. Church, ano ang pakiramdam na ikaw ay nasa lowest point of your life? Sakit, no? Parang nakakapagod. Nakakapagod talaga pag nasa lowest point ka ng life mo. Ano ang pakiramdam na nag-aantay? Sabi nung nililigawan mo, sige, sasagutin kita sa church. May kilala akong ganon. Ito, trivia lang. No? Kilala ko, church daw sila. Church daw sila. Ngayon, nung araw na yon, nag-church talaga siya. Nag-church siya sa Pasita. Pero yung babae sa Rosario. Hindi sila nagkita. Sabi namin, buti na lang, hindi nagkatuluyan. Pero ano nga ba? Mga boys, ano ang pakiramdam na nag-aantay? Mga girls, ano ang pakiramdam na nag-aantay? Ano naman ang pakiramdam ng umaasa? Ano ang pakiramdam? What do you do when you prayed to God and you don't like the answer you've received? Nag-pray ka, pero hindi mo gusto yung sagot ni Lord. Pero pinag-pray mo yung college na gusto mong pasukan o yung university of your dreams, pero hindi ka tinanggap. Pinag-pray mo yung interview sa trabaho, pero sabi nila, meron na silang nakuhang iba. You prayed for healing, pero sabi ng doktor, wala nang pag-asa. Nag-propose ka to marry a person, and she said, no. Wow. Hanggang ngayon, nagpe-pray ka ng trabaho, but still you're unemployed. Gusto mong magkaanak, pero hindi ka magkaanak. You want to serve or volunteer in ministry, pero sabi ng leader mo, sabi ni pastor, okay naman, pero you need to go to the process. You prayed, pero hindi mo gusto yung sagot ng Lord. Church, we've all been there. Many times, most of us. Kasi ganun talaga yung life. You have your dreams, you make your plans, you sincerely seek to do God's will. Tingnan mo ginagawa mo naman yung kalooban ng Panginoon. You pray to God. And when the answer comes, hindi yun yung gusto mo, hindi yun yung ine-expect mo. Then what you do? O what do you do? Paano kung ma-discover mo na yung plano mo ay hindi pala yun ang plano ng Diyos sa'yo? Naniniwala ba kayo marami kang plano pero hindi yan ang plano ng Diyos para sa'yo?
Yung sabi ng Lord na delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart, yung desire na yon, dapat desire din ng Lord sa iyo yun. Pero minsan, disappointed tayo sa sagot ng Lord. And that's Habakkuk. Hindi niya gusto yung sagot ng Diyos sa panalangin niya. Paano nga ba naman kung ang Diyos ay hindi nagli-live up to your expectations? Paano ka magre-respond doon sa mga kasagutan ng Panginoon na hindi yun ang gusto mo? Na-experience ba yun? Na-experience yun? Naka-experience kayo ng ganon? Yung meron kang inaasahan sa Panginoon pero iba yung dumating. Alam niyo ba, according sa research, by far, the number one question ng mga tao ay kung or why there is so much pain and suffering in the world. And that makes sense. Kasi yun ang nakikita natin sa paligid natin. Ngayon, nag-iisip tayo, nagtatanong tayo, sa Panginoon ba talaga galing itong mga sufferings na to, itong mga pain na to? So, yun yung problema, mga kapatid, sa mga sufferings. Alam nyo yung mga atheist, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yan yung greatest weapon nila against Christian faith. Pag meron kayo na-encounter ng mga atheist, lagi nila sinasabi, maririnig nyo, kung totoong merong Diyos, bakit niya inahayaan na mangyari lahat itong mga pain na to, itong mga sufferings na to in the world? So, yan yung greatest weapon nila. Kasi, kung meron totoong Diyos, sabi niya, hindi dapat nangyayari ito. So church, the list of questions seems endless. And the world situation happens both in Habakkuk's day at sa panahon natin ngayon. At church, kaya kailangan natin ng strong faith in confusing times. Kasi maniwala po kayo sa akin, there will be times na mako-confuse ka. Kagaya ni Habakkuk, confused siya eh. Kilala niya ang Diyos. Pero nagkakaroon ngayon ng conflict yung view niya sa Panginoon sa nangyayari sa paligid niya, even to himself. Di ba, kilala natin ang Diyos. God is good all the time. But if God is good, bakit nangyayari sa akin to? Bakit nangyayari sa paligid ko to? Okay, so bigyan natin ng konting background, yung story ni Habakkuk. Si Habakkuk po, written in approximately, according sa Bible history, 605 BC. Okay, so this is the story of one man having hard questions for God. So, 3 chapter lang po ito. Itong Habakkuk, pag binasa mo, it brings us face to face with the deepest mysteries of life. So, again, pag binasa natin itong book of Habakkuk, perhaps the most striking thing. Tingnan nyo 3 chapters, tapos pag binasa mo to, the most striking things na madidiscover mo dito, manonotice mo dito, is yung pagbabago inside sa heart ni Habakkuk. Okay. So in 3 chapters, makikita nyo dito yung changes, yung moving from fear to faith, from burden to blessing, from confusion to confidence, and from worry to worship. Okay? So ulitin ko po, even the seasoned spiritual person, naniniwala ako, dadating ka doon sa point na meron kang mga katanungan sa Panginoon. At kung nangyari ito kay Habakkuk in his day, pwedeng mangyari sa iyo to today. Amen. So, the story begins with this one fact. Kasi, yung Babylonians, okay, kaaway ito ng bayan ng Israel. Okay, ng mga Israelites. Okay, and sila they are coming to conquer. They're coming to conquer ang Jerusalem. And they will come to destroy. Ayan, diba? To kill, steal, destroy. At ang confusing dito, bakit kailangan itong bayan ng Babylonia ang gamitin ng Diyos to punish ang Jerusalem? Very confusing, no? Bakit ganoon? Bakit sila mas masama sa amin itong mga tao na to?
So the Babylonians are coming, one of the great nation that time. Para bang, ano ang pakiramdam mga kapatid, kung eto na, sasakupin na tayo ng Russia. Sasakupin na tayo ng China. Ano na, di ba? So, sabi ko nga, joke lang po ito. Pero this time, siguro, kailangan na lumabas sila Lito Lapid dito, sila Fernando po, di ba? Sila Coco Martin, di ba? Kasi wala naman tayong mga missiles eh. Di ba? Sabi nga ni Duterte, isang missile lang pipindutin, matutunaw ang Pilipinas. Pero kung ito ay hard question in your heart, anong pakiramdam nga? Sa panahon ni Habakuk, ito na yung judgment sa kanila, sasakupin kayo ng Babylonia and they will destroy you at walang makakapigil sa kanila. At nung marinig ito ni Habakuk, well, of course, he objected violently. Ano ang rejection niya? Ang reaction niya, sabi niya, Lord, how can you do this? Bakit mo inaalaw ito? And that's the key to this message. It's a dialogue between a frustrated man of faith and a God whose ways he cannot understand. So, maintindihan natin ang story, mga kapatid. Church, and the story goes this way. Ang issue is about God. The issue is about God. Kasi, church, we all end up, eventually, all our questions will lead back to God. Kasi wala namang ibang makakasagot nito kundi ang Panginoon. Di ba? Yun ang issue eh. Babalik tayo lahat sa Panginoon at sa Kanya tayo magtatanong. Pag binasa mo ang Book of Habakkuk in the last half of chapter 1, dito makikita mo yung 3 questions ni Habakkuk for God. Okay, tingnan ninyo ha, 3 questions niya. Number 1 question niya, sabi niya, who are you, Lord? Kasi kilala niya ang Panginoon eh. Sabi niya, are you not from everlasting? O Lord, my God, my Holy One? Sabi sa Tagalog, Panginoon, kayo ang Diyos mula pa noon. Kayo ang aking Diyos, ang banal na Diyos na walang kamatayan. See, nakita ninyo? Nakita ninyo kung paano niya kilala ang Panginoon? O Panginoon, ang bato ng kanlungan, pinili niyo ang mga taga-Babylonia para magparusa sa amin. So, church, what do you do when God is silent? Kasi sabi niya dito, God is silent. Ano nga ba ang gagawin mo kung pakiramdam mo, nagpe-pray ka, di ba? Umaasa ka ng kasagutan, pero God is silent? Naramdaman niyo ba na sometimes God is silent? Paano ang gagawin mo kung hindi mo naiintindihan yung kilos ng Diyos? Alam niyo po, mga kapatid, what I've learned in my Christian walk, I've learned na faith is a choice. Pag dumadating ka na dito sa mga ganitong mga katanungan, mga hard questions, at hindi mo mahanapan ng sagot, either you exercise your faith or it's an opportunity to exercise your faith, or you walk away yourself from God. Ulitin ko po. Anong gagawin mo when you don't understand God? Based sa pagkakilala mo sa Kanya. By heart. So either you walk away from your faith, or ito po, dalawa lang yan. You walk away from your faith, or you remind yourself of who God is. Pag nandiyo ka ba sa mga hard questions na yan, nire-remind mo ba ang sarili mo kung sino ang Diyos sa buhay mo? Because this is important. When we face with the news, or when Habakkuk faced the news that he hated, na yung Babylonians would soon invade them. Grabe, no? Na-receive niya yung ganong news. So, anong dapat mong gawin? Pero ang ginawa ni Habakkuk, he goes back to what many people do. They call it the first principle. Tingnan nyo, pag binasa nyo yung verse 12, sabi niya,
Sabi niya dito, are you not from everlasting, O Lord my God, my Holy One? Kita nyo sabi niya, Lord, you are everlasting. You are God, you are holy, you are Lord, you are rock. So ano ibig sabihin sa atin ito today, mga kapatid? Ulitin ko po, dalawa lang yan. Either you walk away from your faith o i-remind mo yung sarili mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Okay, so when you face problems that you don't understand, it's better always to remind yourself of who God is. The question is, how much do you know Him? Gaano mo kakilala ang Diyos? Gaano nga ba? Kasi there are not small points. As Habakkuk tries to get his mind around the shocking truth that God is about to use Babylon to judge Judah, he goes back to what he knows to be true about God. Yun yung binalikan niya Nakita nyo? Sabi natin kanina, pag binasa natin ang Bible, dalawang bagay makikita natin. Para turuan tayo at para encourage tayo. So ang ginawa ni Habakkuk nung nalilito na siya, hindi niya na ma-reconcile yung view niya about God. Hindi niya na maintindihan yung kasagutan ng Panginoon. Ang ginawa niya pa rin yung the first principle. Binalikan niya pa rin kung paano ang pagkakilala niya sa Diyos. Church, that is very important. I hope you're getting this. I hope you're getting this. When you're in the lowest point of your life, it's always better to go back doon sa pagkakilala mo sa Panginoon. Amen? Kayo na mga nagsiserve na kagaya ko sa church, tayo na mga lingkod ng Panginoon, pag humaharap tayo sa mga hard questions, tough questions, it's always better to go back kung paano mo kilala ang Panginoon. Anong sabi ni Elisha? The Lord, the God whom I serve. Okay? It's always important, church. It's always important to go to the first step. Diba? Balikan mo, paano mo kilala ang Diyos? Yun yung importante. Kasi kung hindi mo kilala ang Diyos, doon ka magkakaroon ng mga doubts. Kasi if you stop to believe God, you will start to question His power and wisdom. If you stop to believe God's loyal love, you will start to question His faithfulness. If you stop to believe God's holiness, you will start to question His fairness. If you stop to believe God's protection, you'll start to question His goodness. So it's very important, church, na kilala mo ang Panginoon. Hindi sapat na alam mo lang na merong Diyos. Dapat alam mo kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa'yo. Amen? Pakitapik mo yung katabi mo, sabi mo, naiintindihan mo ba yon? Are you getting that? Hindi sapat na alam mo lang na merong Diyos. Dapat kilala mo ang Diyos. So the question is not, do I believe in God? Naniniwala ba talaga ako sa Diyos? But rather, what sort of God do I believe? Yun ang importante, mga kapatid. Di ba? Sabi ng Book of James, ang demonyo nga naniniwala rin na meron Diyos Nanginginig pa. So hindi lang dapat natin alam na merong Diyos, dapat kilala natin ang Diyos. Ano bang klaseng Diyos ang sinasamba natin? Ano bang klaseng Diyos ang binabalik-balikan natin dito every Sunday? Ano bang Diyos yung ikaw ay nagpe-pray? Kanino? Di ba? Dapat kilala natin. And that's the key to question. Di ba? We all have to answer. So, church, ganito. Mas simple natin. Let's put it this way. Until na hindi mo kilala yung karakter ng Diyos, I'm telling you, yan na magiging problema mo every time you face life's challenges. Yes, alam mo merong Diyos. Pero alam mo ba kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa'yo? Alam mo ba kung ano ang pangako ng Diyos sa'yo? Kasi nga, hindi po sapat na alam mo lang na may Diyos. Dapat kilala mo ang goodness ng Lord. Amen?
Yung bang sa panahon na, alam mo naman merong Diyos, pero walang-wala ka na, pero alam mo, God will provide. Amen? Amen ba yon? Yung, alam mo namang merong Diyos, sabi ng doktor, wala ka ng pag-asa, pero ang sabi ng Diyos, kaya kita pagalingin. Yun yung sinasabi ko mga kapatid, until you reach that point of faith, na alam mo kung ano ang kayang gawin ng Diyos, magkakaproblema ka when you face challenging or troubles of this life. Dapat alam mo kung anong kayang gawin ng Diyos sa'yo. Kaya, church, alam mo, as I reflect on my life, I realize that I have learned a great deal in my Christian life. Talagang, in almost 45 years in this faith, talagang nakita ko, napaka-importante pala talaga. Kailangan akong mag-mature in my faith. Kailangan akong matuto, kailangan akong lumalim, kailangan akong makilala ng gusto ang Panginoon. And now I think I have a better understanding of God. It was a mystery then, and it remains a mystery now. At natutunan ko din in this life, sabi natin kanina, there are tough questions, seamless, endless questions, pero natutunan ko din, hindi lahat ng tanong ko ay kaya kong hanapan ng sagot. Amen. Hindi ko kaya hanapan ng sagot, pero ang natutunan ko, even meron ako mga tough questions, natutunan ko magtiwala pa rin sa Panginoon. Amen. I need to trust God even if I don't understand. Kasi alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen. Amen. Yun po yung sinasabi ko. Alam ko na nandyan siya. Pero dapat alam ko din kung ano yung kaya niyang gawin. Amen? And I have learned that faith is a choice. Faith is a choice. Though it's a gift from the Holy Spirit, faith is a gift from God. Pero kailangan pa rin natin choice pa rin eh. Sabi ko nga sa inyo, pag dumadaan ka dun sa mga hard questions, sa mga tough challenges ng buhay, dalawang bagay lang yan. Either you walk away from your faith, o i-remind mo yung sarili mo kung sino si Lord. Therefore, mga kapatid, church, my church family, therefore, do not let your excuses stop you from believing. Make the right choice. Choose to believe. Because faith is a choice. Stop making excuses not to believe. Kasi, kung titingnan natin yung paligid natin, talagang napakarami talagang mga mysteries. Very mysterious and unshareable. And marami sa kanila doesn't make sense. Pero kahit na ganon, ano pipiliin mo? Church, still, choose to believe. Choose to believe. Wala namang ibang choice na mas mapapabuti tayo eh. Kaya naririnig nyo ako dito, lagi ko naman sinasabi sa inyo, even seasoned Christian, di ba? Your Bible, the Word of God, is my Bible. I don't have different principle. Wala naman ako ibang Biblia. Umaasa lang din naman ako sa Panginoon. And if I sound confident, it's only because I have learned that faith is a choice. Na ang aking confidence ay sa Diyos lamang. Siya lang. Wala, hindi ako pwedeng maging confident sa sarili kong lakas. Hindi ako kailangan maging confident sa ibang tao. Hindi ako kailangan maging confident sa galing ko. No. Because my faith in God is my only choice. So time and time again, when I face with mysteries I cannot explain, bumabalik ako doon sa first principle of life. Ano yung first principle? That God is good all the time.
Amen. Pag sinabi natin God is good, mabuti ang Diyos sa lahat ng oras, mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon, it means He's good all the time. Hindi nangangahulugan, good siya ngayon, monster siya bukas. He's good all the time and He's always with us. Diba? At yun ang ibig sabihin ko, going back the first principle. Kasi hindi nga lahat mahanapan mo ng sagot. Naniniwala ako, kagaya ni Habakkuk, meron ka ding mga questions, even hard questions. But despite his confusion, he's giving a testimony to his own faith in God. Kita mo, napaka-tough ng question niya sa Panginoon. Pero siya rin naman ang sumagot. Yung question number 1, sabi, di ba, Are you Lord God? Sabi niya, di ba? Ano yung first question niya? Balikan natin. Ano? Who are you, Lord? Di ba? Pero sa puso niya, alam din naman niya kung sino ang Panginoon. Sa number 2, sabi niya, Lord, how can you do this? Kilala niya kasi ang Lord eh. Sabi niya, di ba, your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrong. Why then do you tolerate this treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? Sabi sa Tagalog, dahil banal kayo, hindi nyo matitiis na tingnan ang kasamaan at kaguluhan. Pero bakit nyo hinahayaan ang mga traidor na taga-Babylonia gawin ito sa amin? Bakit nyo hinahayaang pagmalupitan ang mga taong hindi gaanong masama kung iahambing sa kanila? Grabe, no? Why did you allow these things to happen? Di ba, minsan ganun ang ano natin, di ba? Ganun ang prayer natin. Lord, bakit ganun? Bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit sila, hindi nga sila mananampalataya, pero asensado sila, maayos yung buhay nila. Di ba? Pero ano lang ako, segue lang ako konti. Minsan nagtatanong tayo ng ganun, pero wala naman tayong ginagawa. Di ba? Anak ako ng Diyos, anak ako ng Diyos. Yes, anak ka ng Diyos. Pero yung taong yun, masibag. Tayo hindi, anak ako ng Diyos, tulog na. Kinabukasan, tulog ulit. Tulog na ng tulog, tas maiinggit tayo doon sa meron. Ang sabi ng Bible, the Lord will bless the works of our hands. So we need to work. Amen. Amen ba yun? Kasi, Lord, sige po, paulanin mo ng pagpapala. Ganun pa talaga. God, lahat na ng principle, God is good all the time. Pero wala ka namang ginagawa. Amen. Bakit kaya yung prutas doon sa Garden of Eden, kailangan pa nilang pitasin? Pwede naman lumilipad na lang yung prutas, pumunta sa bibig nila, no? Ibig sabihin, meron silang gagawin. Bakit naman from Egypt, to Promised Land, kailangan pa silang mag-travel. Pwede naman silang ilipad ng ulap. Sabi mo sa katabi mo, meron ka kasing gagawin. Amen. You know, church, we reach the heart of the problem. Ito na yung heart ng problema. Habakkuk's particular problem stem from seeming conflict in God. Hindi niya ma-reconcile. If God cannot tolerate wrongdoing, kasi nga, yun yung pagkakilala niya sa Panginoon. Sabi niya, di ba, you are too pure. You are holy. Di ba, makasalanan itong Babylonia. Bakit kailangan silang gamitin mo para i-punish us? Di ba? So, church, God's ways will not always make sense to us. Even sa eyes of faith natin, we simply don't know why things happen. The way they do, sometimes we find out later. Marami, sabi ko sa inyo kanina, hindi lahat mahanapan natin ng sagot. Pero sabi ng Bible, baka pagdating sa langit, dun mo na lang maunawaan. Sabi ng 1 Corinthians 13:12, for now we see in a mirror dimly. Di ba? Parang Lord, parang blurred yung buhay ko. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari. Pero may mga ganong mga bagay sa buhay natin. Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan, magtiwala ka na lang sa Panginoon na alam niya ang ginagawa niya sa iyo. Amen? So, sabi ng Bible, you know,
We see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know just as I also am known. Ibig sabihin, part lang nakikita natin, di ba? Sabi nga, siguro yung iba kasagutan pag nasa langit na. Doon na lang. Kasi ano naman yan, forever naman tayo nandun. So doon mo na lang siguro masasagot lahat ng mga tanong mo. Kasi every thoughtful person wrestles with this at some point. Eventually, we are forced back on the first law of the spiritual life. Na, ano yung first law of spiritual life? That He is God. And we are not. Alam ba ako nagpipray ako? Pag nagpipray, Lord, alam ko you're God and I am not. Di ba? And you are sovereign and I am not. And dapat yun ang lagi nating naaalala. Psalms 115 verse 3, our God is in heaven and He does whatever pleases Him. Again, He does whatever pleases Him. Ginagawa niya kung ano yung alam niya makakabuti para sa atin. He is God. He is just. Diba? Meron nga tayong kasabihan, the boss is always right. That's the rule number 1. If the boss is wrong, see the rule number 1. The boss is always right. Alam niyo yan? Rule number 1, God is God. At pag nakalimutan mo yan, see rule number 1, God is God. Ganon pa rin eh. Di ba? Hindi mo maintindihan, Lord, ikaw na ang bahala. Alam mo kung anong ginagawa mo sa akin. Alam mo kung anong ginagawa mo dito sa mundong ito. At you are just. Alam ko that all things work together for good to those who love God and called according to your purpose. So at this point, church, hindi niya pa rin sinasagot si Habakuk sa kanyang question. But that will come in the next chapter for the moment. So let me simply note na yung sagot ay babalik doon sa katotohanan, church, na may mga bagay na hindi natin maintindihan. Balikan mo na lang yung first principle, God is good all the time and He is God. Okay? Kasi until na hindi natin po naunawaan yan, mag-i-struggle tayo with the Lord. He knows what He's doing. And then, question number 3. And this is very common to all of us. Question number 3, how long will this last? Is He to keep on emptying His net? Habakkuk chapter 1:17, destroying nations without mercy? Kaya Panginoon, magpapatuloy na lang po ba ang kanilang walang awang pagbiyag at pagwasak sa mga bansa? Lord, hanggang kailan ko ba pagtitiisan itong asawa ko? Hanggang kailan? Kailan ba ako, Lord, makakalaya sa mga pagkakautang ko? Lord, hanggang kailan ba ako gagaling sa sakit ko? Lord, hanggang kailan? Kasi church, we all want to know when our troubles will finally end. Di ba? Yun ang gusto natin malaman, hanggang kailan. And Habakuk wonders kung kailan talaga mag-e-end. Kasi walang makakapaghinto sa Babylon. Walang makakapigil sa kanila. Kasi alam mo, church, ang pinakamahirap sa lahat ay yung hindi mo alam kung kailan matatapos ang problema mo. Di ba? Parang madali ata i-face ang problema kung alam mo na 1 week lang siya. Na? Parang, 1 week lang yan. Kaya ko lahat ng lakas ko, ibubuhos ko. Pero yung hindi mo alam kung kailan matatapos, ang hirap, no? Tama ba? Amen? So, ito yung 3 questions ni Habakuk. Who are you, Lord? How can you do this? And then, how long will this last? So, these are all honest questions. The kind we all ask in times of trouble. Confident naman si Habakuk, kilala niya ang Panginoon. Nga lang, confused siya. Confused siya, nahirapan siya i-reconcile yung view niya sa Panginoon that God is good all the time, tapos yung nakikita niya sa kanya at na nakikita niya sa paligid niya. He's a believing man with a serious question he can't answer. Kagaya mo at kagaya ko. Pero ganun pa man, he's a confident man. Ano yung ginawa niya?
sa mga top questions niya, sa confusions niya. Okay, let's read Habakkuk chapter 2 verse 1. So as we come to this end of this message, we have already reached a turning point in this little book. 3 chapters, pero talagang mysteries of life, church. Daming questions. So in Habakkuk chapter 2 verse 1, I will stand at my watch and station myself on the ramparts. Kagaya po ng sabi ko sa inyo kanina, ang pinakamahirap sa lahat, yung hindi mo alam kung kailan dadating yung kasagutan at hanggang kailan matatapos ang problema. Tama po ba? Pero sabi ni Habakkuk, ang gagawin ko, aakyat ako doon sa tore, sa aking bantayan, at hihintayin ko kung ano ang sasabihin sa akin ng Panginoon at kung ano ang kanyang sagot sa aking mga hinaing. So ano ibig sabihin nito sa atin? Church, habang tayo ay naghihintay ng kasagutan sa Panginoon, don't stop believing. Don't make your excuses to stop to believe. Anong ginawa niya? Nandun siya, naghihintay sa tore. So sa atin, sa panahon natin ngayon, habang tayo naghihintay sa Panginoon, dapat patuloy tayong nagwo-worship sa Panginoon, patuloy tayong umaasa, di ba? Nag-aantay tayo, sabi nga, those who wait upon the Lord shall renew their strength. And that's lead me to an important point. Our deepest problem are not psychological. Our deepest problems are not sociological, and they are not certainly political. Or not political. Our deepest problem are always theological, meaning our deepest problems are always our belief in God. Yun pala yung problema natin. Ang lagi natin problema is yung question. Pag tayo may mga problema, nasa lowest point tayo, ang lagi natin problema ay yung katanungang, can God be trusted? Kailangan ko bang patuloy na magtiwala at manampalataya sa Diyos? Ano bang klaseng Diyos yung aking pinaglilingkuran at sinasamba? Again, mga kapatid, faith is a choice. Huwag mong hayaan na ang mga confusions mo or even yung pag-aantay mo stop you from believing in God. Huwag mo hayaan yung paghihintay mo sa mga prayers mo. Diba? Huwag mo hayaan yung mainip ka sa pag-aantay na matapos yung problema mo. Kailan ka gagaling? Kailan ka makakaahon sa kahirapan? Kailan matatapos ang mga bayarin? Kailan lahat ito matatapos? Huwag mong gawing excuse yan para ikaw ay huminto ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Dahil pag dumadating yung mga panahon na yan, yan ang opportunity to exercise your faith. Amen? Otherwise, church, kung hindi mo pipiliin manampalataya, ang tendency niyan, you will walk away from God. You will walk away. So at this point of time, iwanan muna natin si Habakkuk. Kasi sabi sa Habakkuk 2:1, nandun naman siya sa tore, nag-aantay. Na-imagine nyo siya, nakantay si Habakkuk? Nag-aantay siya doon. So iwanan muna natin siya doon, watching and looking, waiting for the Lord to give him an answer. So as you wait, remember sa pag-aantay mo. Gano'n ka nakatagal nag-aantay? Gano'n nakatagal yung lumpo doon sa pool of Siloam? Gano'n nakatagal siya nag-aantay? 36 years. Pero hindi siya nakalimutan ng Diyos. You know why? Kapatid, kahit na gano'n nakatagal yung inaantay mo, you are always in His mind. Amen. Kita ng Diyos yung confusion mo. Kita ng Diyos yung fear and your distress. Kaya sabi sa Habakkuk 2:1, isulat mo ito dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Ngunit, hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito kahit magtagal. Gano'n ka na ba katagal nag-aantay? Gano'n na katagal? Pastor, 10 years na. Ilan taon ka ba nagpe-pray ng Mr. Right?
Mga ate, nagpe-pray pa ba kayo na Mr. Right? Hindi lang. No? Sabi nung may nakausap ako, sabi niya, ayoko na ng sakit ng ulo. Gaano nakatagal? Pero sabi ng Lord, isulat mo ito kasi kahit magtagal ng kaunti, hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. So, waiting, church, is important. Pero yung pagwe-wait na yon, dapat yon may pagtitiwala because faith is a choice. Because God's delay is not God's denial. 120 years naghintay si Noah para umulan. Ilang taon hinintay ni Abraham si Isaac? Ilang taon nagantay si Moses? 40 years doon sa disyerto. Si David, hinintay niya mamatay muna si Saul bago maging hari. Di ba? Yun yung sabi, naghintay talaga sila. Even Jesus waited for 30 years bago siya nagsimula ng ministry. Pastor, meron pa akong 25 years. 5 years pa lang ako sa church so may 25 years bago mag-ministry. Hindi po yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin, God's delay is not God's denial. So, gusto ko yung attitude ni Prophet Habakkuk. Diba? Tingnan nyo habang siya nandoon, naghihintay siya doon sa tower, dapat ganito yung attitude natin while waiting. Sabi niya, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls. Ibig sabihin nito, sabi niya ganon, kahit ito yung mga hinihintay ko, kahit na yung answered prayers hinihintay ko, kahit na yung kagalingan hinihintay ko, yung restoration ng family hinihintay ko, lahat ito inaasahan ko sa Lord. Lord, kahit magtagal pa ng konti, pero alam ko dadating ito. Pero anong dapat kong gawin? Sabi sa verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Wow. So, ibig sabihin, mga kapatid, sabi ko sa inyo kaninang simula, dito sa 3 chapters na to, makikita natin yung nangyari inside Him. Because even though there are tough, difficult questions, confused siya sa mga nangyayari and in his view about God, di ba? Ang ginawa niya, sabi niya, okay, I will wait kasi alam ko may ginagawa ang Panginoon. So ang nangyari sa kanya, yung strikingly, yung pinakamagandang nangyari sa kanya, inside of him, from fear, nag-change ng faith. Yung burden, naging blessing. Yung confusion, naging confidence. At yung worry, di ba? Sabi ng verse 18, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoon Diyos ay magliligtas sa akin. From worry to worship. From worry to worship. Wow. So, ibig sabihin, worship while waiting. Amen. Worship while waiting. Yun dapat ang ginagawa na lang natin. Hindi yung, sabi ko nga sa inyo, kung hindi mo pipiliin ang manampalataya, you will walk away from your faith. So, choose to believe. So, next time na meron kang mga questions for God, go back to the first principle. What's the first principle? That God is good all the time. And all the time, God is good. Amen? Huwag mong hayaan na yung mga confusions mo stop you from believing. Kasi sabi ko sa inyo, when you stop believing, you'll start questioning God. Huwag mong hayaan yun. Kasi isipin mo na lang na alam niya yung ginagawa niya. Amen? And pag dumating ka na lang sa mga ganyang situations, you have tough and difficult questions, I believe you need a strong faith in confusing times. You need a strong faith in confusing times. Because the just shall live by faith. Amen? Ano ba mga top questions mo about God? Kung bibigyan ka ng Lord ng pagkakataon magtanong, ano itatanong mo? Sige nga. Ano itatanong mo? Pastor, 5 years, 10 years ko na tinatanong to kay Lord, pero God is silent. Pero alam mo ba na dapat naintindihan mo rin yung timing ni Lord?
Because in His time, He makes all things beautiful. Pag yan dumating, pag ang Diyos nagbukas ng pintuan, walang makapagsasara niyan. Amen. Pag binless ka ng Lord, wow, church, hindi mo lang mag-glorify ang Panginoon. Talagang ma-enjoy mo talaga yan. Kasi alam mo, it's holy. It's a gift from the Lord. Kaya, bago tayo mag-worship, habang nag-aantay ka, pwede ba pakisabi mo sa katabi mo, faith is a choice. Antay-antay lang.